Mapagpalang araw mga kapatid. Kamusta na po kayo? So mahaba-haba na ring panahon na tayo ay nananatili sa ating bahay. At mahaba-haba na rin panahon na tayo ay nag-aaral ang salita ng Diyos. Mas masaya at punong-puno ng kagalakan ang ating puso sapagkat alam natin na ang mga salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng tunay na kasiyahan, kalakasan, kapayapaan sa ating buhay. Diba nakakatuwang isipin na sa ganitong kaparaanan tayo ay nakakasama-sama. At siguro darating ang panahon na kayo naman ang magbibideo ng inyong devotion at ako naman ang manonood. Dumating kaya yung pagkakataon nun, hihintayin ko po yun. Sana ay magkaroon ng pagkakataon na kayo naman po ang magbigay ng ilang mga mensaheng nagmumula sa Panginoon sa magitan ng inyong pagde-devotion. Tuloy-tuloy po ang ating pagde-devotion sapagkat ito ay utos atin ng ating Panginoon na huwag natin kalimutan ang banal na kasulatan ng ating Panginoon, basahin, pagbulay-bulayan, na sagay matupad natin ang lahat ng nakasaad sa banal na kasulatan. Na sagay giginhawa at magtatagumpay ang ating buhay. Naniniwala ko matagumpay po tayo. Dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay matagumpay. Ayan. So, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay binasa po natin yung Lucas 18, 1-24. Ayan. Pero ang babasahin ko lang po yung 9-14. So, dito tayo magko-concentrate ng ating pag-aaral. At nais ko po itong basahin sa inyo. Ganito pong sinasabi. Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili at hinahamak naman ang iba. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa naman ay maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalo niya, o kaya katulad ng maniningil ng buwis na ito. 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit, dinadago ka na kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Pariseo. Sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Purihin ng Panginoon sa kanyang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Naniniwala ko na ang pagsama ng banal na Espiritu ay isa sa atin sa pag-aaral ito sapagkat nais niya na tayo ay matuto ng mga bagay na dapat natin gawin sa ating pang-araw-araw na buhay. Okay, so sa ating kwento, may dalawang uri ng nanalangin sa loob ng templo. Ayan. Yung una ay yung Pariseo. Okay. Nagtungo siya sa templo para manalangin, pero mukhang yung narinig natin ay parang hindi panalangin, kundi parang nagpaparinig sa mga taong naroon kung gaano siya kabuti at kung gaano kasama naman yung mga taong pinariringgan niya. Okay, meron bang klaseng ganitong panalangin na naririnig tayo? So sana naman ay wala dahil tayo naman ay nananalangin ng taos-puso sa ating Panginoon. At tapos yung isa naman ay yung maniningil ng buwis ay nananalangin na halos hindi makatingin do sa langit dahil daman niya yung kasalanan na nagagawa niya at nahihiya siyang humarap sa Panginoon. Hindi halos siya makatingin sa langit. Kaya yung kanyang panalangin ay parang paghingi ng kahabagan sa Panginoon. Humihingi siya ng habag at awa na siya ipatawarin sa kanyang mga nagong kasalanan. At ang pagiging matuwid sa sarili ay isang mapanganib na kalagayan sa harap ng Diyos, yung mapagmataas, mapuri sa sarili, sapagkat ito ay pagpapakita ng pagmamataas.
at maging dahilan para naman yung iba ay apihin. Ang mapagmataas ay wala ng pagtanggap mula sa katuruan ng Diyos upang siya'y mabago unless na matuto siya magpakumbaba. Yan sabi doon. Yung mapagmataas ay hindi marunong tumanggap ng mga katuruan mula sa Diyos sapagkat lagi niyang iniisip, tama naman yung ginagawa niya. Okay ako. Magaling, maganda ang ginagawa ko. Kaya pag siya ay tinuruan, hindi, alam ko ng lahat yan. Alam ko yung mga dapat kong gawin. Ayan. Yung maniningil ng buwis, yung panalangin niya, yung dapat nating tinutularan. Alam naman natin nung panahon na yon, ang mga maniningil ng buwis, sila yung sinasabi ng mga Pariseo na makasalanan. Kasi sa kanilang paniningil ay dinadagdagan nila yung mga singil nila para makalikom sila ng maraming extra money. Kaya maraming yumayaman na mga maniningil ng buwis dahil meron silang corruption na ginagawa do sa kanilang hanap buhay na yon. Parang nahihiya ang maniningil ng buwis nito nung siya'y dumalangin, kaya sinabi niya sa Panginoon, kahabagan mo ako, Panginoon, ako isang makasalanan. So, wag nating hayaan na tayo ay makadama ng anumang pagmamataas. Wag nating hayaan na ito maghari sa buhay natin. Marami tayong nakita, mapagmataas. Pero hindi natin dapat gayahin yon sapagkat yung mga mapagmataas ay ito yung pumuputol ng ating relasyon sa Diyos sapagkat ayaw ng Diyos ng mapagmataas. Ang nais lang naman ng ating Panginoon ay makita yung tayo ay nananangan sa Kanya. Yung mababang kalooban natin na wala tayong magagawa sa buhay natin kundi sa tulong ng ating Panginoon. Tayo ay nananalangin para maipakita sa Panginoon na siya yung kailangan natin sa buhay natin. No? Hindi tayo yung kailangan niya, kundi ang Diyos ang kailangan natin. Yung kasing yung word ng Pharisee dito, sabi ko nga kanina parang hindi panalangin sabihin ba naman na ako, Lord mabuting tao ako ako nagpe-prayer and fasting ako twice a week. Ako nagbibigay ng aking ikapu. Hindi ako katulad ng mga tao na yan. So, yung kanyang ginagawa ay okay na rin. Pero kung ipagmamalaki mo sa Diyos, hindi ito ang tamang paraan na ikaw ay magmalaki sa harapan ng Diyos sa iyong pananalangin. Anong klaseng panalangin nyo kung ang tinitingnan mo yung kasalanan ng iba at hindi yung kasalanan mo? Hindi ba? Di ba pagmamalaki yun, itinataas mo yung sarili mo, tinahamak mo yung iba. Kung ikaw ang Diyos na makikinig sa ganyang uri ng pananalangin, ano ang sasabihin mo? Baka sabihin ng Diyos, ang yabang naman ito. Sino ba tong isang to? Kaya kitang-kita ng Diyos kung ang panalangin ay paimbabaw lamang. Yung merong hindi tunay na hindi ang Diyos ang naitataas, kundi yung sarili. Ang panalangin ay dapat bago ka humarap sa Panginoon, tiyakin mo muna sa sarili mo na ikaw ay mayroong mababang kalooban. Para sa pagharap mo sa Diyos, ay makita mo ang sarili mo na ang Diyos ang makapangyarihan at ikaw ay parang isa lamang maruming basahan sa kanyang harapan na wala kang magagawa sa sarili mo kung hindi ang Panginoon lamang ang makakagawa sa buhay mo. Siya ang bumubuhay sa atin, ang Panginoon. Hindi tayo ang bumubuhay sa sarili natin sapagkat kaya kunin ng Panginoon kahit anong oras ang buhay natin. Kaya biyaya ng Panginoon na tayo ay nabubuhay. Kaya wala tayong pagmamalaki. Kaya sa ating pagharap, sa ating panalangin, siyasatin muna natin yung puso natin at baka naman ito ay nag-iiba na at baka meron ng kataasan. Ay delikado po yan. Huwag po tayong haharap sa Panginoon na may kataasan. Wala tayong may pagmamalaki sa ating Panginoon Diyos. Itong Pariseo, pinagmamalaki yung kanyang mga ginagawa. Na hindi raw siya nandaraya, hindi siya nagnanakaw, hindi siya nangangalon niya. Nagbibigay ng ikapu at nag-aayuno. So, tama naman gawin ang mga bagay na yon.
Dahil ito ay mga utos ito ng Diyos eh. Pero pagka ang panalangin natin ay ganon, hindi po tayo kalulugdan ng ating Panginoon. Kung gumagawa man tayo para may pagmalaki sa Diyos, pero ang puso naman natin ay humahamak sa iba, hindi ito ang tunay na paglilingkod sa Diyos. Gumawa tayo dahil sa puso natin, mahal natin ang Panginoon at tanda tayong sumunod sa Kanyang kalooban. At isa pa, mahal natin ang ating kapwa, anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. Huwag po natin silang hahamakin. Dahil sila ay, alam natin, nagkakamali, nagkukulang, o may mga kahirapang nararanasan. Sa halip na hamakin natin sila, tingnan natin kung ano yung mga pangailangan at may tutulong natin sa kanila. Hindi tayo magiging matuwid sa paningin ng ating Panginoong Diyos kung hinahamak naman natin ang ibang tao. So, katulad nito, panahon ng quarantine, ay dami po nating nakitang tumutulong. Ako po ay talagang humahanga sa mga ginagawa ng mga tao na ito na ipinapakita nila ang pagtulong to sa mga tao na nangangailangan. Bagamat sila'y may kakayanan, ay nakikita natin yung pagtulong. Humahanga ako sa kanila, pero mas humahanga ako sa mga taong tumutulong sa mga nangangailangan nang hindi mo na ipakita do sa Facebook or maipost ang yung mga ginagawang pagtulong, binibidyo. Sabi ko nga, humahanga ako doon, pero mas humahanga ako sa hindi nagpo-post o hindi na ipinapakita, hindi na ipinapaalam ang gawa niya kabutihan sa ibang tao para papurihan ng tao, sapagkat ang hinahangad natin ay ang Diyos ang mapapurihan tayo sa ating ginagawa, sapagkat yun ang sinabi ng ating Panginoon. Wala na kayo matatanggap sa langit na papuri sa inyo kung sa lupa ay napapurihan na kayo, di ba? Okay. Meron pang ako napapanood na isang bilyonaryo na talaga naman kumamigay ay sako-sakong bigas at naghahamon pa ng ibang mga mayayaman. Di ba? So, alam naman natin na may mga mabuting kalooban ng mga taong ito at talagang sapagkat may mga kakayanan. Ikaw ba naman, bilyonaryo, hindi ka ba rin ba magbibigay na kahit papaano ay makatulong ka sa iyong kapwa? Pero sa mga ganoong kaparaanan, hamunin mo ang mga iba na mayayaman, dahil sa ikaw ay nagbibigay. So, alam naman natin na ang Diyos ang humihipo sa tao para makapagbigay siya ng naaayon sa kanyang kalooban. Pero kung ang pagbibigay ay mapipilitan lamang dahil merong humahamon, di ba? Gagawin ko to kasi hinamon ako meron din naman ako kaya ko rin naman gawin yan kaya ko rin ipakita sa tao na kaya ko mabigay ng truck na bigas, no? Ang pagkakaloob ay yan po hindi sa pilitan, hinihipo ng Panginoon ang mga taong matulungin. Opo, salamat dahil sa mga taong nagkakaloob ng mga ganyan, mga sako-sakong bigas, salamat dahil nakakatulong. Pero kung ipagmamayabang mo pa, magmamalaki ka, magmamataas ka, hindi yun ang hinahanap ng Panginoon Ang hinahanap ng Panginoon, yung pagtulong mo na hindi mo na kailangang ipangalanda ka sa buong mundo na tumutulong ka. Di po ba? Tama po ba ako? Kung mali po ako, ipagpasensyahan nyo na po ako. Pero ang Panginoon po ay tumitingin sa puso ng tao. Kaya nga lagi ko sinasabi, ang pagsunod sa Diyos ay mas mabuti kaysa sa mga handog na hain. Ang sabi ng Panginoon ay obedience is better than sacrifice. Ayan. Mas mabuti ang pagsunod kaysa hain. O yung pagbibigay na kung saan ay may halong ibang motibo, So, doon po tayo sa magandang motibo, maayos ang puso at tunay na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yung unang ibinibigay ang para sa Panginoon, yung puso ng pagsunod. Itong tax collector ay hinangaan natin dahil nagpakumbaba, umamin sa kanyang kasalanan. Siya yung umuwi na kinulugdan
ng ating Panginoon Diyos dahil sa kanyang pag-amin sa kasalanan. Kaya yung paghingi ng habag, ito yung tunay at mula sa puso at walang pagkukunwari na pananalangin. Ayan. Ang makita mo, ang sarili mo, na meron kang malaking pagkukulang sa Diyos, na ang mga bagay na nagawa mo ay mali sa harapan ng Diyos, ay makita mo sa sarili mo na nagkukulang ka na sa Panginoon, makita mo sa sarili mo na meron kang kahinaang nagagawa, meron kang kahinaan na hindi mapagtagumpayan, makita mo ang sarili mo na nawawala ka na sa paglilingkod sa Diyos, nakita mo ang sarili mo na wala ka nang ibinibigay sa Diyos, wala ka ng panahon sa Panginoon. Yun, kapag nakita mo yung sarili mo at sa pananalangin mo, Panginoon, kahabagan mo ko, at ako ay yung patawarin, linisin mo ako sa aking mga sala. Hindi ko po gusto itong aking mga ginagawa to. E di ikaw ang uuwi na kinalugdan ng Panginoon, ibibigay sa iyo ang kapayapaan sa iyong puso, sapagkat nagpakumbaba ka sa harapan ng Panginoon. Kaya tayo ay maging tunay yung ating paglapit sa ating Panginoon, sa ating pananalangin. Huwag tayong magmamalaki kung tayo man ay meron nang may pagmamalaki. Kahit meron, huwag po. Siguro ang ipagmalaki natin ay yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Mas maganda pa, kaya sa ating pananalangin, siya yung mapapurihan at papasalamatan natin, sapagkat totoong siya naman talaga ang kumilos sa buhay natin. Hindi naman tayo pagpapalain ng Diyos kung hindi niya tayo binibigyan ng kalakasan, ng karunungan, ng pag-iingat. Hindi po ba? May mga taong ipinagmamalaki ang Diyos. Ito yung mga tapat at may malaking pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. At hindi ang mga paraseyong mapagpaimbabaw. Sa panahon na ito ngayon, marami pang mga espiritu ng pariseyo no? So, wag nating gayahin yung mga ganyang klase ng pananalangin. Kung nais po natin na maging kalugod-lugod tayo sa ating Panginoon, sa ating mga ginagawa, gumawa tayo ng walang pagmamalaki. At gawin mo ito ng lihim kahit uso pa yung social media, kahit ano ang makita sa atin dyan, dahil ang Diyos ay tumitingin sa puso ng tao at hindi doon sa nakikita lamang sa atin. Kaya maraming salamat sa Panginoon dahil naniniwala tayo na simulangin ang pagtulong natin ay pagtulong na ang Diyos ang nag-utos sa atin na gawin ito. Hindi tayo gumagawa para may taas yung sarili natin, kundi gumagawa tayo upang may taas ang Diyos na nagpala sa atin. Purihin ang Panginoon sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, naniniwala po kami na unti-unti mong inaayos ang aming mga puso, lalo na sa aming pananalangin. Dalangin po namin na bigyan mo kami ng panalangin na kung saan ay sincere, totoo, genuine na panalangin na nagbubula sa aming puso, na ang panalangin namin ay ikaw lamang ang mataas, ikaw ang aming mapasalamatan, mapapurihan sa aming panalangin, na ikaw lamang ang alam namin na kumikilos sa aming buhay, gumagabay sa amin, pumapatnubay, nagbibigay ng lahat ng aming mga pangailangan. Panalangin namin na wala po kami may pagmamalaki sa iyo, O Diyos. Wala po, Panginoon. Dahil ang buhay namin ay utang namin sa iyo. Ikaw ang bumubuhay sa amin. Ikaw nagkakalob ng lahat ng bagay sa amin. Kaya dalangin po namin na anumang pagkukulang namin, kahinaan, anumang mga hindi namin nagawa para sa iyo, kami yung patawarin at linisin sa aming mga sala, sapagkat nais po namin na gumawa sa mundong ito na ang aming itinataas ay ang iyong pangalan. At kami gumagawa para sa iyo at para sa aming kapwa, hindi po para sa aming sarili, sapagkat napakahalaga na sa iyong pagtawag sa amin ay magampanan namin ang tungkuling iniatang mo sa amin, na kami po, Panginoon, ay abutin ang mga taong nais namin na mahatira ng mabuting balita,
na sa gayon lumakas ang kanilang pananampalataya, magkaroon sila ng matibay na pananampalataya, at nang sa gayon ay makita nila na ang Diyos ang kumikilos sa kanilang buhay para ikaw ay kanilang tanggapin sa kanilang puso bilang Panginoon tagapagligtas, manampalataya sa Panginoon Kristo sapagkat siya lamang ang namatay at muling nabuhay para sa amin. Kaya naman, salamat sa iyong paglilinis sa bawat isa sa amin, at salamat sapagkat ikaw nagkaloob sa amin ng kapatawaran, ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan sa pagitan ng aming pananampalataya sa iyo. Manatili ka sa puso namin simulangit magpakailanman. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat sa inyong pagsama sa ating pag-aaral at sa ating pananalangin. Huwag po nating kalimutan ng manalangin ng nagmumula sa ating puso. Yun po ang mahalaga sapagkat dito po tayo kalulugdan ng ating Panginoon. Mapagpalang araw sa bawat isa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at patuloy na pagkalooban ng lahat ng inyong pangangailangan dito sa panahon na tayo ay nananatili sa bahay. Naniniwala ko, muli tayo magkakasama-sama at magkakadaupang palad, at darating ang panahon na tayo ay muling sama-samang sasamba sa ating Panginoon. To God be the glory.